Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magandang umaga po mga kamanggagawa at namumuhunan. Ngayon po ay ikalawang Martes na po ng taon pero sama-sama pa rin po tayo sa programang hatid sa inyo ng Department of Labor and Employment o DOLE, ang DOLE sa AFP Radio. Ako pa rin po ang makakasama nyo, Carla Malaban. At syempre kasama ko aking partner. Yes, ako naman po si Tim Laderas. Hatid namin ang isa na namang oras ng talakayan ng mga napapanahong balita at mga mahalagang impormasyon tungkol sa paggawa ng hanap buhay sa ating bansa. Partner, batiin muna natin ang ating mga kamanggagawa at namumuhunan na laging nakatutok sa atin via the Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz. Siyempre, mapapanood nyo rin po kami via live stream sa aming Facebook pages. Punta lamang po sa Department of Labor and Employment at pati na rin sa AFP Radio, DWDD official Facebook page. Kaya i-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan, good morning po mga kamanggagawa at mga employers natin na laging nakikinig sa ating programa. At syempre, isa na naman pong very informative, no, partner, ang inihanda natin para sa kanila. Tama ka dyan, partner. Pero bago yan, gusto lamang namin i-remind yung ating mga namumuhunan ng mga employers na sa darating pong January 15 ay ang deadline po ng submission ng inyong 13th month pay compliance report. Online na po yan, kaya pumunta lamang po kayo sa reports.dole.gov.ph. Yes, so all yung mga natin, yung pagbibigay ng 13th month pay na benefits nitong December 24, yan po yung deadline natin last year. Ayan, so hingi lang po kami ng report sa ating mga employers. Lagi naman to, parang every year naman natin itong hinihingi sa kanila. Ayan, at syempre yung topic natin today, Sir Tim, very I think magiging interesting din to sa ating mga kamanggagawa at namumuhunan. Dahil usapang wage hike po ang ating pag-uusapan ngayong umaga, no? At babalikan natin today saan-saan na nga po bang mga rehiyon nagkaroon ng pagtaas ng sahod. Kasi baka partner yung iba, hindi pa nila alam na May increase may increase na pala sa kanilang mga regions. Ayan. So,
Kung di nyo pa nababalitaan yan, at syempre bigyan din natin sila ng impormasyon kung paano ba tinatakda yan. So lagi naman natin itong kasama to sa ating mga information campaigns. At ngayon, pag-uusapan din natin dito sa ating programa, paano nga ba tinatakda kung magkano ang sahod sa isang rehiyon? Ano-ano ba yung mga kino-consider? Yung mga detalye na yan, partner, malalaman natin maya-maya lamang mula mismo sa ating National Wages and Productivity Commission, Executive Director Maria Criselda RC. Bago yan, good news muna tayo. Good news mula sa NCMP. DOLE naghatid ng 6.6 billion mula sa labor dispute settlements. Nakapag-facilitate ang DOLE ng mahigit 6 na bilyong benepisyong pinansyal sa mga manggagawa mula sa kasunduan at resolusyon ng labor disputes sa pamamagitan ng conciliation, mediation at voluntary arbitration na pinangasiwaan ng National Conciliation and Mediation Board o NCMP. Batay sa ulat ng NCMP hanggang 30 ng Nobyembre noong nakaraang taon, ang halagang 6.62 bilyon ay nagmula sa mga claims tulad ng back wages, separation pay, at iba pang unpaid benefits na naibigay ng hindi na umabot sa mahahabang paglilitis o welga. Naitala ang mahigit 300 na preventive mediation cases na kinasangkutan ng halos 70,000 manggagawa na may mataas na settlement rate. Mayroon ding higit 100 notices of strike o lockout na kinasangkutan ng mahigit 30,000 manggagawa, karamihan ay naresolba sa pamamagitan ng pagkakasundo. Nilimitahan lamang sa 11 aktwal na work stoppages ang mga welga at lockout at isa na lamang ang nananatiling pending sa pagtatapos ng nasabing panahon kaya't naiwasan ang mas malawak na pagkaantala sa trabaho. Sa ilalim ng single entry approach, prinoseso ng NCMP ang libo-libong requests for assistance na nalutas sa loob ng karaniwang 10 araw. Sa pamamagitan ng mabilis at epektibong pagresolba ng labor disputes, nakapaghatid ang DOLE ng konkretong benepisyo sa mga manggagawa at nakatulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga lugar ng trabaho. Good news naman mula sa Cagayan Valley, DOLE Adjustment Measures Program nagbigay ng 736,000 pesos sa micro-enterprises sa Quirino. Nagbigay ang Department of Labor and Employment Quirino Field Office ng mahigit 700,000 piso sa mga lokal na micro-enterprises sa Quirino sa ilalim nga ng DOLE Adjustment Measures Program o DOLE-AMP noong Enero. 7. Layunin ng tulong na itaguyod ang produktibidad at protektahan ang maliliit na negosyo laban sa epekto ng inflation at paulit-ulit na bagyo. Kasama sa tulong ang skills training at production equipment upang mapatatag ang operasyon, mapabuti ang kalidad ng produkto at mapanatiling competitive ang mga negosyo sa kabila ng hamon ng ekonomiya at ng klima. Kabilang sa mga nakinabang ang Shells Kakanin at Defon Organic Farmers Agriculture Cooperative o Dio Farm Co. Nakakuha naman si Shell Kakanin ng 2025 Regional Kabuhayan Awards Individual Winner ng mahigit 400,000 piso para sa training sa food preservation, costing at packaging. Pati na rin ang mga kagamitan tulad ng dough mixer, vacuum sealer at packaging machines upang mapabuti ang produksyon at pahabain ang shelf life ng kanilang mga produkto. Samantala, nakatanggap naman ang Dio Farm Co ng mahigit 200,000 piso para sa skills training, FDA registration support at kagamitan gaya ng food dehydrator, slicing machine
at office tools upang mapabuti ang produksyon at mapalawak ang kanilang merkado. Nakatutulong ang DOLE AMP sa micro-enterprises na makasabay sa tumataas na presyo, matinding panahon at pagbabago sa merkado sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kasanayan, teknolohiya at proteksyon sa trabaho. Magandang balita naman tayo mula sa Central Luzon. DOLE nagsagawa ng job fair para sa mga natanggal na manggagawa sa Clark. Bilang pagtupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na suportahan ang mga manggagawang nawalan ng trabaho, patuloy na nagsasagawa ng mga hakbangin ng DOLE upang tugunan ang job displacement sa Clark Freeport Zone. Sa pamamagitan ng DOLE Central Luzon, katuwang ang Clark Development Corporation, isinagawa ang isang special job fair nitong ika-9 ng Enero sa Clark Freeport Zone para sa mga manggagawang naapektuhan ng pagsasara ng 2 kumpanya sa lugar. Ang nasabing job fair ay para sa 477 na empleyado na apektado ng Charter-Link Clark Incorporated, isang kumpanya sa garment industry na nagsara dahil sa kakulangan ng demand at mga order. Kasama rin ang 390 probationary employees ng The Rose Laude Philippines Incorporated sa pastry industry na natanggal matapos hindi makapasa sa mga itinakdang pamantayan ng kumpanya. Mahigit 2,900 job openings mula sa 20 employer ang inialok, kung saan nanguna ang customer service representatives na may 900 vacancies, sinundan ng production helpers na may 500 bakante. Mayroon ding mga bakanteng posisyon para sa project helpers, assembly technicians, at production operators. Nagbigay rin ng DOLE ng on-site assistance para sa aplikasyon ng unemployment insurance benefits at iba pang programang maaaring mapakinabangan ng mga displaced workers, kabilang ang labor advisory at assistance desk. Sa patuloy na pagsasagawa ng job fairs sa buong bansa, nananatiling committed ang DOLE sa pagtulong sa mga manggagawang nawalan ng hanap buhay. At yan po mga kamanggagawang good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda RC. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalam. Oras po natin, 16 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. The Philippines is one of the fastest-growing economies in the region, thanks to a vibrant labor market composed of skilled and talented workers employed in over 1 million business enterprises in the country. To ensure the protection of workers' rights and benefits,
While helping enterprises become competitive and productive, the National Wages and Productivity Commission and its 16 regional tripartite wages and productivity boards were created in July 1989 through Republic Act No. 6727 or the Wage Rationalization Act. The NWPC at the national level acts as an advisory body to the President and Congress on all matters pertaining to wages, incomes, and productivity. The RTWPBs, on the other hand, are mandated to fix minimum wages for the private sector at the regional, provincial, or industry levels and promote productivity improvement and gain-sharing schemes, particularly among micro, small, and medium enterprises. The NWPC and RTWPBs are also mandated under Republic Act No. 6971 or the Productivity Incentives Act to provide technical assistance to enterprises in the design and implementation of the productivity-based incentive scheme. Our vision is to ensure justly remunerated and productive Filipino workforce in globally competitive enterprises. Our mission is to set minimum wage that protects vulnerable workers from undue low pay and promote productivity improvement and issue wage advisories to promote the implementation of the productivity-based incentive scheme, a workplace-initiated program on improving the productivity of workers and increasing savings and additional revenues of enterprises which can be shared by the enterprise with its workers. On the productivity improvement aspect, the NWPC and its 16 RTWPBs implement the Productivity Toolbox, a package of training and technical assistance designed to help MSMEs grow, expand, and become viable enterprises. This strategy aims to create more employment opportunities and additional income for our workers. Beneficiaries of the Productivity Toolbox can join the Productivity Olympics, a biennial national competition Nagbabalik po tayo sa ating programa, Dole sa AFP Radio. Usapang pagtaas po ng sahod tayo mga kamanggagawa at mga namumuhunan. Kung meron po tayong minimum wage earners dyan no, na nalilito, magkano ba dapat, no, partner, yung kanilang daily wage na natatanggap? Ayan, sana nakikinig sila sa atin ngayon. Tama, partner. At para magbigay ng detalye patungkol sa usapin ng pagtataas ng sahod, huli po nating makakasama sa programa si Executive Director Maria Crisel Dasi mula sa National Wages and Productivity Commission. Hindi Chris, magandang umaga po at dahil January pa din ma'am, Happy New Year po sa inyo. Welcome pa sa Dole sa AFP Radio.
Good morning, Carla and team, at sa inyong mga taga-subaybay. Happy New Year din sa inyong lahat. Yes. At sa pagtatapos nga po, i-decrease ng 2025, karamihan po sa ating mga rehiyon dito sa bansa naglabas na partner ng mga momento sa sahod para sa kanilang minimum wage earners. I-decrease ilang mga regions na po ba yung nakapagtaas ng sahod at ilan pa po ba yung inaasahan natin na magtataas ng pasahod para sa mga minimum wage earners sa kanilang rehiyon at syempre yung laging tanong, Yes. tuwing kailan po ba nagkakaroon ng aumento sa sahod sa isang rehiyon? Okay, team, maraming salamat sa tanong. Para sa 2025-2026 round ng ating minimum wage determination process, naglabas na yung ating mga regional boards ng 14 na wage orders. At para ito, sa ating mga minimum wage earners sa private establishments, Yes. at ang mga ito ay sa rehiyon ng National Capital Region, ng Cordillera Administrative Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, doon sa Soc-Sargen, at ang pinakahuli ay doon sa Caraga. Nagbigay ang ating mga regional boards ng dagdag na sahod na mula 20 pesos hanggang 100 pesos kada araw, depende sa region, depende sa location. At ang lahat ng wage order na inilabas ng ating mga regional boards ay tinatawag natin na motu proprio yung kanilang paglabas nito or merong pagkukusa sa panig ng ating mga RTWPBs sa pagre-review ng mga wage rates at doon sa kanilang desisyon na mag-issue ng panibagong wage order. Now, yung tanong kanina, ilan pa bang region yung hindi pa nakakapag-release? So inaasahan natin, 2 region na lang yung natitira. At tayo ay umaasa na sisimulan na nila yung kanilang wage determination process ngayong buwan na ito at sa February. At ito ay yung ating mga rehiyon na nasa Davao at Bicol region. At yung kanilang gagawin na wage determination process ay ito naman ay alinsunod doon sa ating pagtupad natin sa Omnibus Rules on Minimum Wage Determination na nakalagay doon sa rules na sa loob ng 60 days bago mag-anniversary yung wage order ng isang region, ang ating mga boards ay maaari ng magkusang umpisahan yung pagre-review ng wage rates kahit wala pang petition na natatanggap mula sa anumang mga interest groups. So, ang ating mga boards ay nagpapatawag ng consultation at public hearings para masiguro na marinig yung mga posisyon ng lahat ng ating mga stakeholders na merong stake or yung tinatawag natin na sa tingin nila maapektuhan sila sa kung anumang pagtaas na magiging desisyon ng regional boards. Ginagawa natin yung public hearing 15 araw matapos ang publication ng notice nito sa isang newspaper of general circulation sa region at meron ang board ng 45 days para gawin yung public hearing at sa pagtatapos naman ng 30 days ay magkakaroon sila ng mula sa huling araw ng public hearing ay maglalabas sila kailangan ng desisyon kung dapat bang magtakda ng panibagong wage o hindi magtakda ng panibagong wage batay sa criteria na itinakda under Republic Act 6727. Ayun po. So tama po, no, ED, nagkaroon na po ng, parang this week lang, partner ED, no? Mayroon pong nagkaroon ng public hearing yung NCR. So parang ito na, nagsastart na rin po sila ng kanilang wage rounds. For the next naman po. So,
Sige, lilinawin ko lang Carla, no, na yung public hearing na ginawa ng NCR ay hindi para sa private sector workers. Ito ay para sa mga kasambahay. Opo. Kasi yung kanilang wage order ay, kung hindi ako nagkakamali, ay June yata nag-take effect. So mga 60 days bago mag-anniversary yung wage order nila, doon pa lang sila magkakaroon ng hearing or magde-decide kung talagang magpo-proceed sila sa wage determination process. So this yung public hearing para this week, partner, ay para sa ating mga domestic workers or kasambahay. NCR yon, Carla. For NCR. Yes. Yung partner, no, na napapahapyawan natin yung mga regional wage boards, i-decrease ano po ba yung mahalagang papel na ginagampanan naman ng ating mga regional wage boards sa pagtatakda po ng isang aumento sa sahod sa region? Yung ginagampanan na papel ng ating mga regional wage boards ay napakahalaga sapagkat sila yung nag-a-assess ng ating socio-economic conditions sa region. So sila talaga yung nandun sa baba at sila yung on the ground na nakakaalam ng mga pangyayari doon sa kanilang rehiyon. Kaya maganda yung sa ngayon masasabi natin yung sistema dahil tripartite yung composition ng ating mga regional boards. So hindi ito gobyerno lamang, hindi ito usaping government lang kasama yung ating mga employer or mga mamumuhunan at yung ating mga manggagawa, yung kanilang mga organisasyon sa pagbibigay ng input at pagsama doon sa regional boards sa pagtatakda ng nararapat na aumento. Gusto ko sanang bigyan ng diin yung objective ng ating minimum wage policy dito sa Pilipinas. Na ang intention nito ay protektahan yung ating mga manggagawang vulnerable or vulnerable sa Tagalog, na wala silang kakayahan para makipag-compete dahil sa mababa yung kanilang pinag-aralan or wala silang skills pa pero gusto nilang mag-participate sa labor market kaya sila naghahanap ng trabaho. So yung government intervention doon ay the moment na magdesisyon yung ating mga manggagawa na mag-participate sa labor market, yung guarantee na binibigay sa kanila dapat hindi bababa sa minimum wage yung kanilang tatanggapin. Yun ang objective ng minimum wage. Yes. Kumbaga, sa portion na yon, tayo nakikialam sapagkat alam natin na ang mga manggagawa, iba-iba yung level ng skills, iba-iba yung level ng pinag-aralan. Kung mas competitive ka, mas malaki yung power mo, yung capacity mo to negotiate for better terms and conditions of work. So hindi nakikialaman yun ng gobyerno. Ibig sabihin malaya yung ating mga manggagawa at mamumuhunan to enter into a contract kung ano sa tingin nila yung nararapat para doon sa serbisyo na ibibigay ng manggagawa sa kumpanya at kung ano yung i-contribute niya sa organization. So yun yung gusto kong bigyan ng diin na hindi all itong minimum wage para ikaganda ng buhay ng ating mga manggagawa. Kumbaga, hindi binibigyan po natin yung ating mga minimum wage earners ng protection, di ba? Habang sila ay nasa entry level pa lang. Kumbaga, pumapasok pa lang sila. Bagong pasok pa lang sila sa ating labor market. And then, habang naman tumatagal sila sa kanilang trabaho, nakaka-develop sila ng skills, ng mga more talents, at silang mag-jump to another higher and higher paying na mga posisyon. So, etong minimum wage, sabi nga ng ating ED, ano lang to, parang floor, parang yun ang pinakamababa lang, protection lang sa ating mga minimum wage earners. Ayan. ED, balik lang po tayo ng konti dun sa ating 2025 and 2026 rounds. Gusto lang po sana nating malaman kung gaano po ba karami na minimum wage earners sa ating bansa
yung nagbenepisyo doon po sa mga inilabas natin ng mga bagong aumento. At syempre hindi lang po ata minimum wage earners yung nag-benefit dito. Ilan din po bang mga kamanggagawa natin na hindi naman po minimum wage ang sahod nila pero apektado po sila dun sa paggalaw po ng ating sweldo, ED? Yes, Carla, mahigit 4.7 million na minimum wage earners sa pribadong sektor yung tinataya natin na makikinabang sa wage increase. At habang nasa 8.8 million full-time wage and salary workers naman na sumasahod above the minimum wage, yung inaasahan din natin na indirectly makikinabang dito due to wage adjustments because of the wage distortions na nangyayari sa isang kumpanya, no? So i-explain ko lang na nagkakaroon ng wage distortion kapag ang pagpapatupad ng itinakdang wage increase katulad nung naislahad sa wage order ay nagdudulot ng pagkawala or matinding pagliit ng sinasadyang pagkakaiba sa antas ng sahod o sweldo sa pagitan ng iba't ibang grupo ng mga empleyado sa loob ng isang establishment. Ibig sabihin kasi dito, meron kasing natural na gap yung mga sweldo ng mga tao sa company. Depende pa rin yan sa skills, doon sa position mo sa company, kung technical staff ka, kung administrative staff, etc. Meron yang, of course, differences. Ngayon, kung halimbawang nagtataas tayo ng sahod, tapos nawawala yon o kaya lumiliit, nagkakaroon ngayon ng wage distortion. So kailangan yung mga HR natin, yung mga human resource personnel, aware sila na kailangan itong ayusin, itong mga wage distortion na ito. At ang NWPC Advisory Number 1, Series of 2023 ay nagbibigay sa atin ng gabay upang makorek yung mga possible wage distortions. At ito ay makikita ng ating mga HRs, officers, or kahit sino man, itong advisory na to ay ito naman ay nakapublish sa ating website. Ayun. So, kung kailangan po ng tulong ng ating mga HR personnel para i-address yung wage distortion, pwede po nilang tignan yung advisory na to. And pwede rin naman po sila, ED, no, na tumawag sa ating mga wage boards para magpatulong patungkol po dito. Tama po ba, ED? Yes, tama Carla. Bukas ang lahat ng ating opisina sa 16 regions of the country para tulungan yung ating mga HR officers na gustong magpatulong kung paano makorek yung wage distortions na nagiging resulta ng pag-i-issue natin ng panibagong wage orders. Kaya naman sa mga nakikinig nating mga HR officers, kung meron kayong problema o issue patungkol dito sa wage distortion, maaari kayong sumangguni sa NWPC o sa mga regional wage boards natin. At sa mga DOLE regional offices, i-decrease, ano naman pong pamantayan yung sinusunod ng ating mga regional wage boards para naman po masiguro na patas at angkop po yung momento para sa sahod ng mga minimum wage earners. Isa yun to, partner, sa mga palagiang tinatanong sa atin ng ating mga kamanggagawa. I-decrease. Yes, Tim. Sa pagtatakda ng minimum wage ng ating mga regional boards ay meron tayong sinusunod na mga criteria na nakasaad sa Republic Act 6727. At ito ang nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga regional boards na regular na suriin at i-review yung kanilang mga minimum wage. Sa pagtatakda ng minimum wage, dapat isaalang-alang ang pangangailangan ng mga manggagawa at ng kanyang pamilya. Kailangan din tignan yung kapasidad ng mga employers para makapagbayad kasi ayaw naman natin na tumaas yung non-compliance. At kailangang suriin din yung tulad ng nabanggit ko kanina, yung socio-economic conditions ng isang rehiyon.
Dahil kung magdidesisyon ba yung board at mag-i-issue ng panibagong wage order, paano ito makakaapekto or makakatulong sa paglago ng rehiyon. So specifically, meron tayong tinatawag na 10 criteria na dapat sundin ng ating mga regional boards sa pagtatakda ng kanilang sahod. Yung naunguna dito yung demand for living wages. Pangalawa, yung ano na yung mangyayari kung magkakaroon ng wage adjustment as against the consumer price index, paano ba ito maapektuhan? Yung cost of living ng ating mga manggagawa at ng kanilang pamilya, or yung mga pagbabago, pagtaas o pagbaba sa cost of living. Nabanggit ko na kanina yung pangangailangan ng manggagawa at ng kanyang pamilya. Yung pamamaraan kung paano itong wage order na ito ay maapektuhan yung paghikayat ng mga industriya na lumipat o mag-invest sa mga probinsya o sa iba pang region. And then, of course, titignan yung improvement ng standard of living ng mga tao sa region. Ano ba yung prevailing wage level sa region? When we say prevailing wage, ano ba yung average wage dito sa region na to? Kailangan alamin yun ng mga board members natin para makita nila kung kakayanin ba o hindi na ipatupad yung wage order. Meron bang fair return of capital invested at yung kapasidad ng employer na magpasahod? Nabanggit ko na ito kanina. And then, yung effect nung employment nung pagtataas ng minimum wage sa employment generation at sa overall family income. And then of course, on top of all this is the concern for equitable distribution of income and wealth in the So country. napakarami pala, Edie, no, nung ating kino-consider nung ating wage board pagdating sa pagtatakda. Pero syempre, bigyang diin lang natin na yung sitwasyon nung atin pong mga rehiyon, kung ano po yung sitwasyon ng kada rehiyon, yun din po yung kino-consider talaga. Actually, kada rehiyon and kada sektor po eh. So meron kasi tayong non-agriculture and agriculture, iba-iba yung binibigay nating wage rate sa kanila. At madalas nga partner and indicators talaga back up by research. Yes. Pagtatakda ng ating sahod. Yes. Kumbaga hindi lang basta nagtatakda yung ating mga regional wage. Maraming May sinusundan. consideration. Yes. And nakita rin po natin, Edie, kasi meron po, I think, Mimaropa po ito last year, talagang kung nakikita po ng mga wage board na hindi naman na kailangan, iba-iba pa yung sahod kada sektor, na ipapatupad naman kasi parang Mimaropa, isa na lang yung kanilang sahod across the region. Initignan din yun ng ating mga wage. Yes, isa kasi yan, Carla, sa policy direction ng ating commission na tumatalima naman yung ating mga regional boards na doon sa mga regions na masyado namang din napakaraming rates, baka pwedeng tingnan nila kung paano pwedeng i-simplify pa yung mga wages para na rin, alam mo yon, hindi rin mahirap pagdating sa enforcement ng ating living standards. Kasi meron tayong mga companies, ma'am, no, na parang multi-cities, ganyan. So, iba-iba pa yung sahod nila. So, parang hindi merito yung ating mga human resource personnel sa pagko-compute. Ayan. Hindi pagdating naman po dito sa, yun po, na nabanggit nyo kanina, pagpapatupad po nung ating bagong aprobang mga aumento sa sahod. Meron po ba tayong mga binibigyan po ng exemptions? Ayan. Para malaman lang din po ng ating mga kamanggagawa at mga employers. At kung meron po bang requirements na dapat ihanda, Edie? Yes, Carla, meron tayong dalawa lamang na kategorya ng establishments na nakasaad sa batas na pwedeng mag-apply for wage exemption. Ito ay ang mga establishments na nasa category ng retail at service, na merong regular employment na hindi hihigit sa 10 manggagawa. At yun ding establishments na malubhang nakaranas ng
tinatawag natin na natural or human-induced calamity. So yung mga establishments na suffer sa calamity, meron niyang within a specified period, depende doon sa period of issuance of the wage orders, pwede silang mag-apply ng application ng exemption for the implementation of the minimum wage. In fact, recently lang no nag-issue si presidente ng executive order declaring a calamity in the country. So meron tayong mga regions na maaaring yung mga matinding tinamaan doon ng mga establishments ng calamity ay pwedeng mag-apply for exemption from the implementation of the wage orders. Pero gusto ko lang din ibalita na kasi we closely monitor that and base sa aming monitoring, wala pa namang tayong rehiyon na nakitaan na nag-apply na exemption dahil sa epekto nung nakaraang calamity. Yung ibang mga exemptions na applications na naibigay sa ating or na i-submit sa ating mga regional boards ay karamihan ito yung mga retail and service establishments employing not more than 10 workers. Ayun. Yung mga masyadong maliliit na mga camp. So talagang may dalawang condition lang sa pagbibigay ng exemption sa pagpapatupad ng partner. So dyan kung nasa retail at service sector ka pero hindi susobra sa 10 yung empleyado mo, kung yung region mo naman ay apektado ng disaster, calamity. Meron pa pala akong isang nakalimutang banggitin bukod dito sa mga exemptable categories na tinatawag natin. Meron tayong tinatawag na mga registered BMBEs. Excuse me, yung mga BAMBIs na tinatawag natin under Republic Act number 9178 or yung tinatawag natin na Barangay Micro Business Enterprises Act. Hindi nito nasasaklaw yung implementation ng minimum wage. So ibig sabihin, yung mga BMBEs na merong valid certificate of authority from the Department of Trade and Investment ay hindi nasasaklaw ng implementation ng minimum wage. Sa kondisyon na ang lahat ng kanilang mga manggagawa ay makakatanggap pa rin ng mga benepisyong itinakda para sa mga regular employees tulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig at iba pang kaukulang benefits. So non-negotiable yung mga benefits. Kailangan meron pa din. Yes, oo. Yung susunod naman nating katanungan, partner, isa din po sa mga madalas Issues, mga issues natin. Ngayon naman po i-decrease, ano naman po yung tugon ng ating kagawaran sa pamamagitan po ng inyong komisyon patungkol po sa medyo marami na rin panukala ng pagtataas ng sahod, lalo na po yung pagkakaroon daw po ng across-the-board wage increase. Yes. Aming iginagalang po at kinikilala ang kapangyarihan ng ating Kongreso na magsulong ng mga panukalang batas para palakasin ang minimum wage policy at para na rin ito sa kapakanan ng ating mga manggagawa. At upang masiguro na ang mga pagtatalakay ay may matibay na batayan at sinusuportahan ng mga evidences at data, kami ay kasama sa mandato namin sa NWPC at sa Regional Board na magbigay ng technical inputs, lalo na sa mga hearings na pinapatawag ng ating mababa at mataas na kapulungan hinggil sa mga panukalang may kaugnay nga sa pagpapataas ng minimum wage. At layunin ng aming mga technical inputs na makatulong sa ating mga policy makers na masusing suriin at magpasya ng sa tingin nila ay naaayon para mas maging effective yung ating minimum wage policy. So kabilang dun sa mga ibinibigay namin ay
yung mga wage scenarios na tinatawag natin, computation, simulations, na kung sakasakaling itataas yung minimum wage, ano yung magiging effect nito sa kabuuan ng ating mga tinatawag natin ng mga macroeconomic outcomes like yung sa GDP growth, yung effect yan sa employment, yung effect sa inflation. Kami ay nagbibigay ng inputs along these lines at amin ding ibinabahagi sa kanila at sa mga pagpupulong na yung kasalukuyang sistema na meron tayo ng minimum wage fixing ay naaayon sa Wage Fixing Convention ng International Labor Organization at sa mga practices ng iba pang mga bansa dito, lalong-lalo na sa ASEAN. So sinusulong natin yung prinsipyo ng tripartism, social dialogue sa pagitan ng mga sektor. Ito kasi yung naayon doon sa ILO standards on minimum wage determination process. At kami ay kaisa sa panawagan ng ating Pangulo na dapat dumaan sa masusing pagsusuri ang anumang mga panukala at nararapat nating balansehin ang kapakanan ng ating mga manggagawa at yung capacity naman ng mga mamumuhunan na magbigay ng tamang dagdag na pasahod dahil alam naman natin hindi naman yung gobyerno yung magbibigay ng wage increase. Kung hindi, ang magpapasa nito ay yung ating mga employers din at yung magiging effect din nung wage increase kung sakasakaling hindi kakayanin ng ating mga maliliit na establishments ay ang magiging effect nito ay ipapasa nila sa ating mga manggagawa din, mga consumers in terms of higher prices. Kaya nga, ang concern natin ay i-balance natin ito para kung sakasakali man na magkakaroon ng negative effect yung kung ano mang wage increase na ipapatupad, sa kabuuan dapat ay maalalayan natin na hindi makaapekto ito sa overall na kalagayang pang-ekonomiya ng ating bayan. Yes, ayun po. Maraming salamat, ED Chris. No, talagang evidence-based, yun ang gusto nating iparating. Kung ano man po yung ibibigay nating input sa ating mga legislators, ayan, evidence, nakabase po ito sa kung ano talaga yung maaaring maging sitwasyon based on research. Ayan, ED, meron lang pong, mabilis lang po, no, kasi medyo kinukulang na po tayo sa time. Pagdating naman po sa ating mga domestic workers, ED, ilan na po ba yung mga rehiyon na nakapaglabas ng aumento po? At ilan na po bang mga, may data po ba tayo, ilang domestic workers po yung nabigyan nabigyan ng sahod, ayan, pagtaas ng sahod? Ilan yung nag-benefit? Yes, yan. Okay, sige, Carla and team, meron tayong 11 wage orders na ipalabas para sa ating mga domestic workers. At 5 na lang yung regions pa na inaasahan natin na magtatakda ng kanilang wage determination process, at nabanggit nga kanina ni Carla na yung sa NCR ay conduct na ng public hearing kahapon, At yung sa mga regions na nakapagbigay na ng wage increase, yung buwan ng taas ng sahod na naibigay sa kanila ay mula 300 pesos hanggang 2,000 pesos. Depende. Location ng mga regions, no? Oo. Per month ito, per month. At tinataya natin na humigit kumulang nasa 755,000 domestic workers sa buong bansa. Yung makikinabang doon sa mga nakapagbigay na ng wage increase ng mga regions. At inaasahan natin na bago mag-anibersaryo ang wage orders nung nabanggit ko kaninang 5 rehiyon na hindi pa nakakapag-issue ng wage order ay makapagsimula na rin sila starting this month ng kanilang wage determination process.
Ayun. Tuloy-tuloy na rin pala yan para sa mga 5 pa Yes. na region. Yes, oo. Ngayon naman po, i-decrease, ano pong mga hakbang naman yung ginagawa ng inyong komisyon para po mas mapalakas pa yung ugnayan ng pasahod at produktibidad para po masiguro na makikinabang dito yung ating mga kamanggagawa at syempre ito yung isa sa mga concern natin, no, mapanatili yung pag-unlad ng mga negosyo lalo na sa ating mga MSMEs. Mhm. Tama yan, ano, bukod sa pagtatakda ng minimum wage, ang isang mandato ng NWPC na sa tingin ko higit na mas importante sa atin ay yung linkage, yung conduct ng advocacy kung paano mapapataas yung link ng productivity at wages sa pamamagitan ng pagtataguyod ng productivity improvement program at gain sharing schemes sa ating mga kumpanya, lalo na sa mga micro, small, and medium enterprises. Kasi ang productivity improvement ay mahalaga para matulungan natin yung mga, lalo na yung mga MSMEs, na mapabuti ang paggamit ng kanilang mga resources para mas maging efficient yung kanilang process. At in the end, layunin nitong tulungan ang mga negosyante or yung mga negosyo natin na maging matatag at competitive at magkaroon sila ng kakayahan na on their own makapagbigay sila ng pasahod na mas mataas base sa naging productive contribution ng kanilang mga employees, ano. Kaya sinusulong natin yung advocacy on gain sharing schemes na isang mekanismo para mahusay na mapag-usapan ng mga management at ng mga workers yung incentives na pwedeng ibigay sa mga workers sa kanilang contribution sa paglago ng kumpanya. So, dito isinusulong natin yung nabanggit kanina dun sa advertisement, ano, yung productivity toolbox sa mga maliliit na kumpanya. Ito yung isang package of interventions na libre nating ipinamamahagi sa ating mga MSMEs para makabuo sila ng mga solusyon na mga practical at systematic na pamamaraan para magabayan sila na ma-implement yung mahusay na productivity programs na naaayon sa aktual na pangangailangan ng kanilang kumpanya. At naniniwala kami na kapag nakapag-implement sila ng ganito, hindi lamang yung company yung makikinabang kung hindi yung mga workers, lalong-lalo na sapagkat tumaas yung, kumbaga, kung magkakaroon kung lalaki yung tinatawag natin na pie, yung economic pie within the company, o di syempre merong means para i-share yung ating mga employers sa kanilang workers. Na hindi lang aasa sa pagtataas ng minimum wage. So mas magiging productive yung ating mga companies. So ito yung dapat na pagtuunan pa natin ng pansin na mapalago yung ating advocacy dito. At salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin para i-share sa ating mga mamumuhunan at sa mga manggagawa na meron tayong mga ganitong programa na libreng ipinamamahagi sa kanila. Hindi na nila kailangang pumunta na physically sa ating opisina. May Punta lang online na po. yes, online registration sa ating website. Pwede nilang gawin yon para mabigyan natin sila ng karampatang assistance. Ayun. So, libre to. So, i-avail natin to mga kamanggagawa, syempre sa ating mga employers. ED, at this point, hihingan na lang po namin kayo, ED, ng maikling mensahe para po naman sa ating mga manggagawa at employers na nakaabang po dun sa, lalo na po yung mga nakaabang po no, sa pag-aproba po ng aumento sa sahod sa kanila pong mga rehiyon. ED? Sige, salamat Carla sa pagkakataon. Ang usapin sa minimum wage increase ay isang napakahalagang diskurso na dapat pag-aralan natin at suriing mabuti. Responsibilidad ng gobyerno na balansehin ang pangangailangan ng mga manggagawa at ang kapasidad ng mga mamumuhunan na magbigay ng naaangkop na minimum wage na makakabuti para sa nakararami.
Sa pangkalahatan, ang layunin natin ay makapagtakda ng minimum wage na makakatulong sa mga manggagawa habang pinahahalagahan naman natin ang pag-unlad ng mga negosyo. So kasama sa aming mandato ang pagbibigay ng impormasyon sa publiko patungkol sa wages at productivity. Bilang bahagi ng mas malawak na pagsusuri sa ganitong mga issue, kami ay nakatakdang in fact maglabas ng series of policy briefs ngayong taon para ang objective nito ay pag-ibayuhin yung discussion at talakayan sa usapin tungkol sa minimum wage at sa productivity. Hindi lang sa minimum wage, pati sa productivity. Kaya kami ay mag-i-issue ng mga policy briefs para rin mabigyan ng mas maayos na information yung ating mga kababayan tungkol sa issue ng wage at productivity. At kung meron mga katanungan ang ating mga kababayan sa programa at serbisyo ng NWPC, pwede silang bumisita physically sa ating office dito sa Triumph Square Building sa Pasay City at maaari ding makipag-ugnayan sila sa pamamagitan ng ating Facebook na kung saan meron tayo doon na chatbot na handang sumagot sa kanilang mga queries, or pwede rin silang tumawag sa ating mga hotlines at landline number na 8527-8013, at of course doon sa mga email addresses and contact numbers na makikita natin sa ating website ng mga lokasyon ng ating mga regional boards. At syempre, pagbisita nyo sa aming website ay bisitahin nyo kami sa www.nwpc.dole.gov.ph. So, yun lamang Carla at team, at maraming salamat uli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin para maipaliwanag sa ating mga kababayan ang mandato ng ating opisina patungkol sa minimum wage at productivity improvement schemes. Ayun po. Maraming salamat din po, ED Chris, sa pagtugon po sa aming request ng interview for today para mas maliwanagan po ng ating mga kamagagawa tungkol sa ating wage process, wage fixing process. Okay, Again, thank you our very pleasure, yes. Thank you po, ED, and more power po sa NWPC. Salamat din sa At inyo. stay safe po. Thank you, Tim. And Yes po. Thank ating you po. mga At kababayan, thank you. narinig po ninyo mga kamanggagawa, National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda RC. Muli, maaari po kayo makipag-ugnayan sa NWPC at mga RTWPDs sa pamamagitan ng kanilang mga telephone lines na matatagpuan sa kanilang website. Ayan. At Sabi nga ni Miss Medina, puntahan lamang ang www.nwpc.dole.gov.ph. mga kamagagawa, isa na naman pong episode ang napagsamahan natin ngayong umaga. Sa susunod na episode, abangan nyo po kung ano po ang magiging topic natin for next week. Ayan. At sa ngalan Sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service, muli ako po si Tim Ladel. At ako naman po, si Carla Santiago Malabanan. Magandang umaga po. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD
AFP Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.